Sa mundo ng pera at ugali ng tao, madalas nating iniisip na ang tagumpay ay nakukuha sa pagiging matalino, masipag, o palaban. Pero may isang ugali na tahimik ngunit makapangyarihan, ang humility. Ang pagiging humble ay hindi kahinaan, kundi isang disiplina na nagbubukas ng mas maraming oportunidad, mas matibay na relasyon, at mas sustainable na financial success. Sa gabay na ito matututunan mo kung paano gawing habit ang humility, paano ito i-apply sa pera at sa ugali, at paano ito gawing lifelong advantage na magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag pinag-uusapan natin ang humility, madalas itong naiisip bilang simpleng kababaang loob o pagiging tahimik sa harap ng tagumpay. Pero kung titingnan natin mula sa lente ng financial literacy at human behavior, ang humility ay hindi lang isang mabuting ugali, kundi isang makapangyarihang asset na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay. Ang tunay na humility ay hindi nangangahulugang pagpapakumbaba na parang wala kang halaga, kundi ang pagkilala na may mga bagay kang hindi alam. May mga pagkakataong kailangan mong matuto mula sa iba. At may mga situation kung saan ang pag-step back ay mas makakabuti kaysa sa pag-push ng sarili. Sa ganitong paraan, nagiging mas grounded ka, mas bukas sa oportunidad, at mas handa sa mga pagbabago na dala ng mundo ng pera at relasyon. Kung gusto mong i-master ang humility, kailangan mo munang kilalanin ang mga senyales ng ego na madalas humahadlang sa atin. Halimbawa, sa workplace, kapag may meeting at palaging ikaw ang gustong magsalita, baka hindi mo napapansin na hindi mo na binibigyan ng espasyo ang iba. Sa financial decisions, kapag palaging ikaw ang nagmamatigas na tama ang investment mo kahit may red flags, iyon ay ego na nagdidikta. Ang unang hakbang ay ang paggawa ng self-audit. Gumawa ng journal kung saan isusulat mo ang mga situation sa araw-araw na naging defensive ka, nagpakita ng superiority o hindi nakinig sa iba. Hindi ito para i-judge ang sarili, kundi para makita ang patterns. Kapag nakikita mo ang paulit-ulit na ugali, mas madali mong matutukoy kung saan ka dapat magbago. Kasunod nito, napakahalaga ng pagkakaroon ng accountability partner. Pwede itong kaibigan, mentor, o kahit kapamilya na handang magsabi ng totoo. Ang humility ay hindi natututunan sa isolation. Kailangan mo ng ibang tao na magbibigay ng honest feedback. Sabihin mo sa kanila na gusto mong i-practice ang humility at hilingin mong i-call out kanila kapag nakikita nilang lumalabas ang ego. Sa simula, mahirap tanggapin ng feedback pero dito pumapasok ang tunay na pagsasanay. Ang humility ay hindi lang tungkol sa kung paano ka kumikilos, kundi kung paano ka tumatanggap ng correction. Isang practical na paraan para masanay dito ay ang daily reflection. Bago matulog, maglaan ng 5 minuto para sagutin ang tanong na, ano ang natutunan ko mula sa ibang tao ngayong araw? Kapag sinanay mo ang sarili na maghanap ng aral mula sa iba, kahit sa maliliit na bagay, unti-unti mong mararamdaman na hindi mo kailangang palaging ikaw ang tama o ikaw ang bida. Ang simpleng pagkilala na may natutunan ka mula sa isang kasamahan, isang kapamilya, o kahit isang estranghero ay malaking hakbang na patungo sa humility. Ngayon, tingnan natin ang epekto nito sa financial behavior. Ang mga taong may humility ay mas bukas sa advice, mas handang magtanong, at mas maingat sa pagdedesisyon. Kung may humility ka, hindi mo ikakahiya na magtanong sa financial advisor, hindi mo ipipilit ang investment na hindi mo naiintindihan, at hindi ka matatakot na aminin na nagkamali ka sa isang desisyon. Ang humility ay nagiging protection laban sa overconfidence bias na isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nalulugi. Kapag humble ka, mas nakikinig ka sa data, mas nagiging objective ka, at mas handa kang mag-adjust. Sa human behavior naman, ang humility ay nagbubukas ng mas malalim na relasyon.
Kapag nakikinig ka ng totoo, hindi lang para sumagot kundi para maintindihan, mas nagiging meaningful ang connection mo sa iba. Ang humility ay nakikita sa simpleng paggamit ng mga salitang, "I might be wrong" o "Ano sa tingin mo?" sa mga discussion. Ang mga ganitong pahayag ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng maturity. Kapag sinanay mo ang sarili na magbigay ng espasyo sa opinyon ng iba, mas nagiging collaborative ang environment at mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Isang practical na exercise na pwede mong gawin ay ang Weekly Humility Challenge. Pumili ng isang sitwasyon kada linggo kung saan intentionally mag-step back ka. Halimbawa, kung palagi kang nagle-lead sa team meeting, subukan mong hayaan ang isa mong teammate na mag-present. Kung sa pamilya, palagi kang nagdedesisyon kung saan kakain, subukan mong ipasa ang pagpili sa iba. Ang ganitong simpleng practice ay nagtuturo sa iyo na hindi palaging ikaw ang dapat nasa spotlight. Sa una, maaaring awkward, pero habang tumatagal, makikita mo na mas nagiging maganda ang dynamics ng grupo dahil natututo kang magbigay ng space. Ang humility ay hindi rin nangangahulugang pagpapabaya sa sarili. Sa halip, ito ay pagkakaroon ng tamang balance. Kapag humble ka, hindi mo binababa ang sarili mo, kundi kinikilala mo na may halaga ang lahat ng tao. Ang humility ay nagbibigay sa iyo ng lakas na tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat, at sa acceptance na iyon, nagiging mas resilient ka. Sa financial context, ito ay katumbas ng pagkilala na hindi mo kontrolado ang market, kaya kailangan mong maghanda ng risk management strategies. Sa human behavior, ito ay katumbas ng pagkilala na hindi mo kontrolado ang reaction ng iba, kaya kailangan mong magpakita ng empathy at patience. Kung gusto mong gawing habit ang humility, kailangan mong i-embed ito sa araw-araw na routine. Hindi sapat na isipin lang ito, kailangan mong gawin. Simulan sa maliliit na bagay. Magpasalamat sa cashier, makinig sa kwento ng kaibigan nang hindi nag-i-interject. Tanggapin ang pagkakamali sa trabaho nang hindi nagtatanggol ng sarili. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay nagbubuo ng malaking pagbabago sa mindset. Kapag consistent ka, nagiging natural na sa iyo ang humility at hindi mo na kailangang pilitin. Sa huli, ang humility ay hindi lang isang ugali na dapat matutunan, kundi isang identity na dapat yakapin. Kapag humble ka, mas nagiging bukas ka sa growth, mas nagiging grounded ka sa success, at mas nagiging connected ka sa mga tao sa paligid mo. Ang humility ay nagbibigay ng kapangyarihan na hindi nakikita sa labas, pero ramdam ng lahat sa loob. Ito ang uri ng lakas na hindi kailanman mawawala, dahil nakaugat ito sa respeto, sa pakikinig, at sa pagkilala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang naabot mo, kundi sa kung paano mo tinrato ang mga tao habang umaakyat ka. Kung sisimulan mo ang journey na ito, tandaan na hindi ito one-time practice. Ang humility ay isang lifelong discipline. Hindi mo ito makukuha sa isang seminar o isang libro lang. Kailangan mong i-commit ang sarili mo sa araw-araw na pagsasanay, sa constant reflection, at sa willingness na magbago. Kapag ginawa mo ito, makikita mo na ang humility ay hindi lang nagbabago ng ugali mo, kundi nagbabago ng buong trajectory ng buhay mo, sa pera, sa relasyon, at sa personal na growth. At sa bawat hakbang, mararamdaman mo na ang humility ay hindi kahinaan, kundi isang makapangyarihang ugali na kapag natutunan, nagiging sandigan ng tunay na tagumpay. Kapag na-establish mo na ang foundation ng humility, ang susunod na hakbang ay dalhin ito sa konkretong aksyon, sa pera at sa ugali. Dito nagiging malinaw na ang humility ay hindi lang isang mindset, kundi isang practical na disiplina na pwedeng i-apply sa araw-araw. Sa financial dimension, ang humility ay nakikita sa paraan ng paggamit ng resources. Maraming tao ang nahuhulog sa trap ng tinatawag na wealth signaling o ang pagpapakita ng yaman sa pamamagitan ng luho, branded na gamit, at lifestyle na hindi naman sustainable.
Ang humility sa pera ay kabaliktaran nito. Ang tinatawag na silent wealth ay isang practice kung saan pinipili mong hindi ipagyabang ang assets mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka mag-i-enjoy sa tagumpay mo, pero ang humility ay nagtuturo na hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang bawat detalye ng financial status mo. Ang resulta nito ay mas tahimik na buhay, mas kaunting inggit mula sa iba, at mas malaking focus sa tunay na financial growth kaysa sa image. Isang praktikal na paraan para i-embed ang humility sa financial habits ay ang paggamit ng gratitude budgeting. Sa halip na puro personal na gastos ang nasa isip, maglaan ng porsyento ng income para sa pagbabalik, charity, family support, or community projects. Kapag ginagawa mo ito, hindi lang pera ang lumalabas, kundi humility na kinikilala mong hindi lahat ng tagumpay ay para sa sarili mo. Ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa generosity, kundi sa pagkilala na may mas malaking purpose ang pera kaysa sa personal na luho. Sa ganitong paraan, nagiging mas grounded ka at mas nakikita mo ang halaga ng humility bilang financial discipline. Sa behavioral dimension naman, ang humility ay nakikita sa simpleng pakikinig. Madalas sa mga meeting or family discussions, ang instinct natin ay magbigay agad ng solusyon. Pero ang humility ay nagtuturo na minsan, mas makapangyarihan ang tahimik na pakikinig kaysa sa mabilis na pagsagot. Kapag nakikinig ka ng totoo, hindi lang para maghintay ng pagkakataon na magsalita, kundi para maintindihan ang damdamin at pananaw ng iba, mas nagiging malalim ang relasyon. Ang humility ay nakikita rin sa paggamit ng mga salitang, "I might be wrong," o "Ano sa tingin mo?" sa mga diskusyon. Ang ganitong mga pahayag ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng maturity at openness. Kapag sinanay mo ang sarili na magbigay ng espasyo sa opinyon ng iba, mas nagiging collaborative ang environment at mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Isang practical na exercise na pwede mong gawin ay ang weekly humility challenge. Pumili ng isang sitwasyon kada linggo kung saan intentionally mag-step back ka. Halimbawa, kung palagi kang nagle-lead sa team meeting, subukan mong hayaan ang isang mong teammate na mag-present. Kung sa pamilya, palagi kang nagdedesisyon kung saan kakain, subukan mong ipasa ang pagpili sa iba. Ang ganitong simpleng practice ay nagtuturo sa iyo na hindi palaging ikaw ang dapat nasa spotlight. Sa una, maaaring awkward, pero habang tumatagal, makikita mo na mas nagiging maganda ang dynamics ng grupo dahil natututo kang magbigay ng space. Ang humility ay nagiging visible sa mga ganitong maliliit na action at unti-unti itong nagiging habit. Sa financial context, humility ay proteksyon laban sa overconfidence bias. Maraming tao ang nalulugi dahil sa sobrang tiwala sa sarili nilang desisyon. Kapag humble ka, mas handa kang magtanong, mas bukas ka sa advice, at mas maingat ka sa pagdedesisyon. Hindi mo ikakahiya na magtanong sa financial advisor, hindi mo ipipilit ang investment na hindi mo naiintindihan, at hindi ka matatakot na aminin na nagkamali ka sa isang desisyon. Ang humility ay nagiging safeguard laban sa mga maling hakbang na dulot ng pride. Kapag humble ka, mas nakikinig ka sa data, mas nagiging objective ka, at mas handa kang mag-adjust. Sa human behavior, humility ay nagbubukas ng mas malalim na relasyon. Kapag nakikinig ka ng totoo, mas nagiging meaningful ang connection mo sa iba. Ang humility ay nakikita sa simpleng paggamit ng mga salitang "I might be wrong" o "Ano sa tingin mo?" sa mga diskusyon. Ang mga ganitong pahayag ay hindi nagpapakita ng kahinaan, kundi ng maturity. Kapag sinanay mo ang sarili na magbigay ng espasyo sa opinyon ng iba, mas nagiging collaborative ang environment at mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Kung gusto mong gawing habit ang humility, kailangan mong i-embed ito sa araw-araw na routine. Hindi sapat na isipin lang ito, kailangan mong gawin. Simulan sa maliliit na bagay. Magpasalamat sa cashier, makinig sa kwento ng kaibigan nang hindi nag-i-interject, tanggapin ang pagkakamali sa trabaho nang hindi nagtatanggol ng sarili,
Ang mga maliliit na hakbang na ito ay nagbubuo ng malaking pagbabago sa mindset. Kapag consistent ka, nagiging natural na sa iyo ang humility at hindi mo na kailangang pilitin. Sa huli, ang humility ay hindi lang isang ugali na dapat matutunan, kundi isang identity na dapat yakapin. Kapag humble ka, mas nagiging bukas ka sa growth, mas nagiging grounded ka sa success, at mas nagiging connected ka sa mga tao sa paligid mo. Ang humility ay nagbibigay ng kapangyarihan na hindi nakikita sa labas, pero ramdam ng lahat sa loob. Ito ang uri ng lakas na hindi kailanman mawawala dahil nakaugat ito sa respeto, sa pakikinig, at sa pagkilala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang naabot mo, kundi sa kung paano mo tinrato ang mga tao habang umaakyat ka. Kapag na-practice mo na ang humility sa pera at sa ugali, ang tunay na hamon ay kung paano ito mapapanatili bilang lifelong advantage. Ang humility ay hindi isang bagay na natututunan mo lang sa isang seminar o isang libro. Ito ay isang disiplina na dapat mong gawing bahagi ng sistema ng buhay mo. Ang sikreto ay nasa pagbuo ng mga habits at systems na magpapaalala sa iyo araw-araw na ang humility ay hindi optional, kundi essential. Kung wala kang malinaw na sistema, madaling bumalik sa ego-driven na mindset, lalo na kapag dumating ang tagumpay o kapag nakaramdam ka ng insecurity. Kaya ang unang hakbang ay ang paggawa ng humility tracker. Isang simpleng checklist lang ito kung saan minamarkahan mo ang araw na nag-practice ka ng gratitude, listening, at giving. Hindi ito komplikado. Pwede itong nasa notebook o sa isang app. Ang mahalaga ay may visual reminder ka na ang humility ay ginagawa mo, hindi lang iniisip. Kasunod nito, mag-set ng quarterly reflection retreat. Hindi ito kailangang magastos o magarbong event. Pwede itong isang araw kada 3 buwan, kung saan intentionally maglalaan ka ng oras para mag-review ng progress mo. Tanungin ang sarili, sa nakaraang 3 buwan, paano ko na-practice ang humility? Ano ang mga sitwasyon na nahirapan ako? Ano ang mga natutunan ko? Ang ganitong reflection ay nagbibigay ng pagkakataon na makita ang growth mo at i-reset ang mindset mo. Kapag ginagawa mo ito consistently, nagiging mas malinaw na ang humility ay hindi lang isang ugali, kundi isang lifelong discipline. Ang humility ay dapat ding i-align sa personal branding mo. Kung gusto mong kilalanin bilang taong approachable, grounded, at generous, kailangan mong ipakita ito sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa trabaho, huwag mong gawing competitive ang lahat ng bagay. Ipakita na kaya mong magbigay ng credit sa iba. Sa social media, iwasan ang pagpo-post ng mga bagay na puro self-promotion. Sa halip, mag-share ng insights na makakatulong sa iba. Ang humility ay nakikita sa consistency ng image mo. Kapag ang mga tao ay nakikita na hindi ka lang magaling, kundi marunong ding magpakumbaba, mas nagiging sustainable ang respeto at tiwala nila sa iyo. Sa financial goals, i-embed ang humility sa bawat milestone. Halimbawa, kung nag-set ka ng goal na makaipon ng 1 milyon, magdagdag ng kasamang giving goal. Baka maglaan ka ng porsyento para sa scholarship fund or community project. Ang humility ay hindi lang tungkol sa kung paano ka kumikilos, kundi kung paano mo ginagamit ang resources mo para sa mas malaking purpose. Kapag ang bawat financial success ay may kasamang pagbabalik, mas nagiging meaningful ang journey mo. Hindi lang ito tungkol sa accumulation, kundi tungkol sa contribution. Isang practical na exercise na pwede mong gawin ay ang paggawa ng Humility Legacy Plan. Isulat kung paano mo gustong maalala ng pamilya, kaibigan, at komunidad. Hindi ito tungkol sa ego, kundi sa vision. Halimbawa, baka gusto mong maalala bilang taong tumulong sa iba kahit hindi kailangan, bilang taong marunong makinig, o bilang taong nagbigay ng oportunidad sa mga mas bata. Kapag malinaw ang legacy plan mo, mas nagiging intentional ang bawat action mo. Ang humility ay nagiging compass na nagtuturo kung paano ka kikilos araw-araw. Ang sustaining humility ay nangangailangan din ng tamang mindset sa success at failure.
Kapag nagtagumpay ka, humility ang magpapaalala na hindi mo ito nagawa mag-isa. May mga tao, sistema at pagkakataon na tumulong sa iyo. Kapag nagkamali ka, humility ang magpapaalala na hindi ito katapusan, kundi pagkakataon para matuto. Ang humility ay nagbibigay ng resilience dahil tinatanggap mo na hindi mo kontrolado ang lahat. Sa financial context, ito ay katumbas ng pagkilala na hindi mo kontrolado ang market. Kaya kailangan mong maghanda ng risk management strategies. Sa human behavior, ito ay katumbas ng pagkilala na hindi mo kontrolado ang reaksyon ng iba, kaya kailangan mong magpakita ng empathy at patience. Kung gusto mong gawing lifelong advantage ang humility, kailangan mong i-embed ito sa identity mo. Hindi sapat na gawin lang ito kapag convenient, kailangan mong gawin ito kahit mahirap. Kapag humble ka, mas nagiging bukas ka sa growth, mas nagiging grounded ka sa success, at mas nagiging connected ka sa mga tao sa paligid mo. Ang humility ay nagbibigay ng kapangyarihan na hindi nakikita sa labas, pero ramdam ng lahat sa loob. Ito ang uri ng lakas na hindi kailanman mawawala dahil nakaugat ito sa respeto, sa pakikinig, at sa pagkilala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang naabot mo, kundi sa kung paano mo tinrato ang mga tao habang umaakyat ka. Kapag ginawa mong habit ang humility, nagiging natural na sa iyo ang pagbibigay ng space sa iba, ang pagtanggap ng pagkakamali, at ang pagbabalik ng blessings. Hindi mo na kailangang pilitin, nagiging automatic na ito. At kapag naging automatic na, dun mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng humility. Hindi lang ito nagbabago ng ugali mo, kundi nagbabago ng buong trajectory ng buhay mo, sa pera, sa relasyon, at sa personal na growth. Ang humility ay nagiging sandigan ng tunay na tagumpay. At kapag natutunan mo itong i-sustain, nagiging lifelong advantage ito na hindi kailanman mawawala. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pagmaster ng humility, malinaw na ito ay higit pa sa simpleng kababaang loob. Ang humility ay isang disiplina na nagbubukas ng pintuan sa mas matatag na financial success, mas malalim na relasyon, at mas makabuluhang personal growth. Kapag natutunan mong gawing habit ang humility, nagiging natural na sa iyo ang pakikinig, pagbibigay, at pagtanggap ng pagkakamali. Ito ang ugali na tahimik ngunit makapangyarihan, at kapag nasustain mo ito, nagiging lifelong advantage na magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay at legacy na hindi madaling mabura. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.